nababanggit po ninyo, no, bago itong aking follow-up question, nababanggit po ninyo, no, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso, ano, everything dies. Wala, maliwanag yun eh, kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without day, Section 15 ng Constitution, Article 6 maliwanag yun eh, na titigil lahat eh. As a matter of fact, kailangan yan, isasubmit na eh. Isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga, let's say, committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun babalik ko sa babalik sa ang sinasabi noon Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw eh. All matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun eh sa rules ng Senate. And it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed day ng Constitution yung ganung set eh. Ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress. Itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ikangay ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin nun pati yung Congress, correct. Pati yung Congress ng mga prosecutors. At saka yung mga senador na 12. Tapos ang sesyon, tapos yun adjourn sine die. So does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trials. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun final judgment shall be rendered and so much longer as may be its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun eh. So ibig sabihin ito hanggang katapusan to. Kailangan tapusin. So, ito namang Senate, itong impeachment rules, ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun eh. Ako chairman ng Committee on Rules nung gawin yung Corona impeachment eh. Kaya ako talaga gumawa nito eh. Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain eh. Hindi naman namin akalain, wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment na aabuti ng adjourn sine die eh. Opo. Dahil hindi nila tinalakay noong January 18 eh. Okay. Kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin, ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyonan ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, they decide for themselves. Opo, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko.
Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyon na namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, pwedeng itong Congress ng 19 Congress, sabihin nila yan. Kaso 12 sa kanila, mateterminate. Oo nga, na-re-elect nga yung iba doon sa kanila, but then that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Dapat June 2, may magque-question yan sa mga incumbent senators na bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day noong January, February. Hawak na natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tanungin, dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may magtumayo doon at hindi pa pwedeng unilateral decision lagi ng Senate President lang. Hindi ganun yun. Presiding officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. So, okay, dito muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th senators, 20th Congress senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng session ng SONA sa umaga kung magko-convene kayo. Tama? At doon you were formalized na the leadership, right? Yes, basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Yun po yun. And doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang una, kailangan manumpa yung bagong 12. Okay. Dahil yung 12 dati ay dating nanumpa na as senators. So itong bagong 12, whether sila ay dating senador o hindi, or sila ay member ng 19 Congress, kailangan mag-oath uli sa dito. Okay. Sa July 28, Pisano. Ngayon, although nakapag-oath na sila ng June 30, but then again, ritual sa Senado yun pagka bagong Congress So, ibig sabihin, yun muna yung oath. Ang tinatanong mo is mag-o-oath as in impeachment court. Opo, as senator judges. Baka magka-debate kagad ng umpisa niyan. Pagka gano'n ng desisyon na nila. Kailangan niya, nagko-caucus yan problema, hindi raw sila nagko-caucus. Sabi sa akin nila, Senator Tolentino, itong majority leader ngayon kailangan yun, kino-caucus agad yun. Ano ba, desisyon naman natin to, mag-o-oath pa tayo, hindi muna tayo mag-o-oath as impeachment court. Decision lagi yan, dapat yan collegial. Dapat, yes, buong Senate ang nagde-decision yan. So, majority rules. Bubotohan nila dapat yun. Okay, kasi nga po hindi rin natin alam, walang balita. Ang gulo no? Nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So, ngayon, Senator, dapat manumpa na itong kasalukuyang senador bilang senator judges sa impeachment trial. Definitely po, hindi ito man lang siguro masisimulan formally maliban doon sa pagbabasta ng articles of impeachment. Pagtawid sa 20th Congress, mag-schedule kaagad ng panunumpa nung 12 na mga either elected o bagong senador bilang senator judges. Ganun po ang inyong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-o-oath sila as senators. I see, okay. In the 20th Congress muna. Okay. Yung pag-o-oath as impeachment court judges, pwede na rin ang desisyonan yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun, baka abutin ng SONA yun. Okay, sige. So dapat yun, kinabukasan nila talakayin. I-calendar ka agad kinabukasan. Oo, kinabukasan nila talakayin. Okay. So, kaninyo itong cure na dapat kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung kayo as a collegial body must continue with the trial. Ganun po yun. If they started in this June 13, oo, sagot sa tanong mo. Yeah, June 13. June 2 or June 3. If they constitute themselves as an impeachment court, when they resume on June 2 or June 3, whatever decision na nila, then, oo, sagot sa tanong mo.
Andali. So, ang sinasabi po ninyo, dapat ngayong 19th Congress, bago mag-adjourn si Nidia, mapagdesisyonan na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress. Paano po? Hindi. Decision na, sa kanila, dapat i-take up na nila. Kasi Okay. tinransmit sa kanila ng House yan nung start of the year. Mm-mm. Tinransmit sa kanila yan. Hindi ni-refer Mm-mm. ng Senate President sa floor. Oh yes, oo. Hindi niya ni-refer eh. Mm. So nakabitin pa rin yun. Mm. So pag-resume ng June 2, dapat they have to refer it right away to the committee on the Senate President must refer it to the committee on rules, yung impeachment transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise you will be remiss with your job, with your work, ano? So pag tinasmit sa floor yan, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. If not, I don't know why they will not. What will they do with the impeachment that was transmitted by the House? Okay, sige. So magkakaalaman tayo by next week kung ano ho magiging desisyon dito ng mga senador at kung paano ho nila aaksyonan itong pong pending matter na ito, no? Tama. Opo. Tama. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang nagdideklara yung Senate President ng hindi, dito namin iti-take up sa ganito. Hindi pa. Hindi. Yung mga senador dapat ang nagdidesisyon yan. Hindi pwedeng unilateral yan. Okay. Sige po. So nakaabang tayo pero sabi nga po ninyo, yun ang isa sa mga cure na naiisip ninyo. Is there any other cure, Senator? SP? Kung mayroong mag-petition sa Supreme Court at mabilis na aksyon ng Supreme Court kasi justiciable issue yun eh. Okay. Pwede. Mm-hmm. Pwedeng dalhin doon. Mm-hmm. Opo. Sino magdadala kaya? Marami makakaisip na mga abogado niyan. Ang dami mga abogado niyan. Opo. Sigurado. Pwede. Pero ayaw nilang pakialaman. Pwede rin hindi. Malay natin. Then let the senator decide. Let the Senate decide. Opo. Sige, so we will cross the bridge when we get there. Ika nga,